Hello guys, good afternoon, motovlogger here, nagbabalik. Boss Ed nga pala. So andito tayo ngayon sa Taytay Rizal, malapit sa munisipyo ng Taytay. Dito ko ipapakita sa inyo kung ano yung mga ikinabit ko ditong mga accessories at mga upgrades sa NMAX version 3 natin. Tara, tingnan nyo. Yan guys, ito siya ngayon. Bale, yung una kong ikinabit dito ay yung RCB na S-Series. 2-pot lang siya. Kasi pag 4-pot yung ikakabit natin, papalitan ng hose ito, hindi kaya ng stock. Kaya 2-pot lang yung ginamit ko para magamit ko pa rin yung stock na hose nito. Tapos isa to sa pinakamaganda na binili ko yung bracket nito. Kasi yung bracket nito ay isahan lang, wala nang dugtong-dugtong. ARM nga pala ito guys. Nabibili lang ito sa Indonesia. Lalagay ko dyan yung link. Bale, nabibili lang ito sa ibang bansa, wala dito sa Pilipinas. Meron namang distributor dito yung ARM sa Pilipinas, pero wala silang pang NMAX. Aerox lang meron sila. Tapos yung pangalawa ay yung big disc natin, 260mm. Yung Ride X yung gamit natin, pero tinatakan ko lang ng RCB kasi kamukha talaga ng RCB ito eh. Pero maganda siya guys, hindi siya kinakalawang. Kahit maulan, tingnan nyo, wala siyang kalawang. Ganda. Parang RCB na rin siya, tapos ang kapal, tingnan nyo. Ayan, grabe. Kaya sulit na sulit. Wala din siyang alog, wala ding vibration dun sa may handbrake niya dito. Tapos, pangatlo, yung kinabit natin dito ay yung mga CNC balls. Bale, ito CNC na lahat yan. Pati yung mga push pin natin ay mga CNC na lahat yan. Ito, lahat ng possible makita ay naka CNC na tayo. Ito lang siguro yung hindi ko pinalitan ng CNC yung ihe niya. Kasi gusto ko pa rin yung stock kasi dyan nakasalalay yung safety natin. Hindi natin sure yung mga nabibili natin, baka makabili tayo ng mga pike na mga kung anong mga ihe dyan, delikado tayo dyan. Ito pa, ito, tsaka ito, halos lahat maliban sa ihe. Ito, tingnan nyo, ayan. Tapos ay yung radiator cover natin na ARM. Yan. Spinner siya guys, pero ito sa akin, pinix ko na ito para hindi na mag-spin. Kasi yung ganitong model nila ng ARM, hindi siya masyado umiikot. Mabigat kasi ito guys. Hindi katulad ng ibang mga model nila ay umiikot talaga ito. Parang sa vibration lang na sobrang bagal yung ikot. Kaya sa akin, pinix ko na para yung butas hindi na matakpan to. Para bisingawan pa rin. Tapos ito yung tawag dito. Basta yung sa taas niya ay stainless to. Stainless na yung talagang nagmi-mirror siya. Tapos ito, yung ARM na cup natin, kulay red din. Tapos yung sumunod na upgrade natin, ito, yung Boom X Pulse natin na 302mm. Medyo mababa siya sa stock kasi yung stock 320mm yun. Pero okay naman siya. Wala namang pinagbago dun sa may handling. Tsaka bala ko din naman mag-drop ng 2 inches sa may front niya. Kaya okay pa rin ito. Tsaka ang ganda ng play nito guys. Depende na lang sa pag-setting mo dito. Kasi nababago yung preload nito. Ito preload. Yung rebound dito. Nababago yung rebound tsaka yung compression niya dito. Dito na nababago. Yan guys, yan yung mga isa talaga sa magagandang mga in-upgrade ko na talagang naramdaman ko yung pagbabago. Katulad na yung mga brake niya. Dito sa likod, naka-RCB na rin para pareha sila. Bale, ito yung sumunod, yung CNC natin na mags. Ito, TRC siya, yung X-Spider. Maganda guys, tingnan nyo siya. Tingnan mo. Diba? Yan. Ito siya sa likod. Medyo madumi lang kasi galing sa ulan. Saka matubig dun sa banda sa amin.
Ayan. Tapos ito, nagkabit na rin ako dito ng tawag dito. Pero hindi ko lang kung may purpose ito. Kumbaga aesthetic lang talaga kasi medyo masyadong plain yung part ng NMAX dito. Tapos ano pa ba? Ito guys, original ito. Hindi ito yung tagko 40 pesos, yung 50 pesos, hindi ito. Medyo pricey ito kasi original ito na nabili ko sa ibang bansa din. Bale, 300 yung dalawa nito, ito 300 din. Hindi siya katulad dun sa iba na parang hindi nagre-reflectorize. Tapos ito yung sobrang quality talaga yung paggagawa. Pang giorno yata to. Tsaka may tatak yan guys sa gilid, hindi katulad ng mga mumurahin na wala. Tapos ito, yung muffler cover natin. Lalagay ko rin yung mga link dyan. Lahat ng mga sinabi ko dito, lalagay ko yung mga link dyan sa description. Ito, pang MXI yata to na carb. Kagandahan dito guys, ito, naka-chrome na to na metal. Ito. Tapos, ito, mga naka-alloy yan. Ito, transparent, tapos alloy na rin yung cap ko. Ito yung seat cover ko, pang Tecmax ito, pero balak ko tong magpalit ng racing seat siguro soon. Tapos ito, yung bar end natin, CNC din yan. Tapos ito, yung Mokoto na yung default siya para hindi siya mabali. Tsaka kagandahan dito, may lock na siya, tingnan nyo. Yan, pag may lock. Tapos ito, ang brake fluid cover natin ay naka-Mokoto na rin. CNC na rin yan. Ito. Tsaka yung side mirror ay naka-Motaro side mirror na rin ito, naka-chrome. Pero yung hindi ko lang nagandahan dito kasi pag nababad sa ulan, parang kinakalawang. Tingnan nyo dito. Yan o. Walang kung kita. Basta kinakalawang yung chrome parts niya. Kaya bala kong palitan din yan siguro pag talagang marami ng kalawang. Tapos ito, naka-push pin na rin ito, yung ito. Hindi ko alam yung sinasabi ng iba na may issue daw dito na parang umaangat. Pero para sa akin wala naman. Siguro pan lang, tsempohan lang, jackpot kumbaga. Tapos itong windshield natin. Yan. Napakaganda. Yung windshield natin, hindi ito yung common na yung mga check bill na diretso lang sa akin kasi may curve to. Parang walang stock ito, pero meron akong nabilhan na ibang seller na nagbebenta ng ganito. Marami akong nakitang mga NMAX na walang ganito. Puro straight lang sa kanila. Pero sana nga, pagkaroon sila ng stock ulit yung check bill talaga na main store nila. Tapos, yung garnish natin, black yung pinili ko. Yan o. Yan yung itsura niya pag malayuan. Black yung pinili ko para yung parang stock lang siya ng katulad ng mga X-Max, mga ganon. Meron kasi ako nabili din na Mokoto, yung silver nito. Pero parang over na siya. Parang puro na silver lahat. Kaya ginawa kong ganito. Tapos nilagyan ko na lang ng silver sticker na Yamaha dyan para ganyan yung itsura niya. Ito siguro yung susunod ko, yung front shock niya. Bababaan ko to ng mga 2 inch or 1.5 siguro, okay na yun. Para kahit paano, magpantay doon sa likod kasi nagbaba ako sa likod eh. Tapos ito, naglagay na rin ako dito ng bracket na ARM. Siguro ready for na yan, mini driving light, pero napaalam kung kailan ako maglalagay. Tapos ito, naka CNC na rin yan dyan, tagdadalawa, CNC lahat yan. Ayan, CNC lahat yan. Tapos itong sticker na to, sarili kong gawa ito. Ayan. So ngayon, yan pa lang yung mga naikabit ko dito. Siguro isusunod ko dito. Bala ko din mag-pipe yung TRC sana. So iniisip ko. Marami akong nakikitang mga feedback or mga issue sa post. Katulad ng singaw daw. Tapos nagba-backfire. Kaya nagdadalawang isip ako. Siguro stay stock na muna. Siguro soon pag nagpalit ako ng pipe, paparimap ko na rin. Yan lang naman yung mga accessories ko ngayon. Ito mga sticker. Yan pa lang naman yung mga accessories ko dito sa NMAX natin. Yan o. So yan guys, yun lang naman yung mga bagong ikinabit ko dito sa NMAX V3 natin. May mat. So nagdadalawang isip ako magpalit ng open pipe. Kasi yun nga, maganda yung tunog pero may mga consequences. Natatakot din ako yung mga sinasabi nilang yung mga lean mixture, yung magkakaroon ng problema yung makina. Kumbaga hanggang ngayon nagre-research pa rin ako kung ano yung mas maganda. Siguro pag nagpalit ako, magpaparimap talaga ako. Pero maraming mga nagsasabi kasi pag Yamaha daw walang rimap-rimap, pero marami din nagsasabi na mas maganda yung rimap. Kaya susunod na lang muna siguro yung pipe para kahit paano kampante ako. At bala ko rin magpalit ng seat. Actually kanina doon na rin ako galing, pero pinag-iisipan ko pa. Maganda din yung seat na yan eh, yung racing seat. Mahirap kasi pag tinesting na eh. Gusto nilang i-testing para makita ko daw. Kasi pag tinesting mo na yan, wala na yan. Wala nang baklasan yan, diretso na yan. Kaya sabi ko, pag-iisipan ko muna. Ito yung seat na yan oh.
Uwi na muna ako. Yan pa lang naman yung mga naikabit kong mga accessories tsaka mga upgrade. Kumbaga yung mga accessories, mga ako na lang yan eh. Kumbaga mga luho-luho na lang yan, pampaganda sa motor. Yung upgrade lang naman dito na pinalitan ko yung brake talaga. Tsaka ang ganda talaga ng brake, yung RCB. Kahit natupat caliper lang, power pa rin. Naka 260 kasi. Pag 260 kasi medyo lakas yung kapit. Tapos yung shock natin, medyo mababa nga lang siya sa stock ng mga 15mm, yung mga difference niya. Ganda oh. Yung mga ganyan ba, boss, no remap na yan? Kailangan pa remap talaga? Pag nag-backfire kasi sir, talagang magpaparimap. Okay. Ano kasi, pag nag-aftermarket ka talaga sir, may tendency mag-backfire. Kailangan talaga yun. So pag nag-backfire, magpaparimap ka talaga sir kasi sisirain nun yung ECU. Ano yung mga yan? Saan ba't bumaba? Bodega sale namin. Brand new lahat yan sir, na-dense lang sa bodega. Okay. So, binaba namin ng 40% off. Kaya pala nagulat nga ako, sobrang baba. Marami tayong available dyan sir. Sige. From big bikes to small bikes meron tayo. Meron yan dito? Meron sir. Meron tayong Onyx standard sir. Ito halos napakaganda pa nito sir. 40% off. Pasok naman yan sa DB. Oh sir, meron kami certification binibigay dito. Okay. May DB meter din kami dyan. Pero need talaga remap, no? Oo sir eh. Usually talaga pag nag-aftermarket ka, itotono talaga. Hanggang kailan ba to, boss? Hanggang bukas lang yung bodega. Oh, sale nako. namin, sir. Okay, pag-isip-isipan ko muna, boss. Sige pa, thank you po. Apo, ayun, dumaan ako dun sa BMAX. BMAX na mga open pipe. May 40% sila na discount. Magaganda din yung mga VMAX eh. Kaso kailangan talaga remap. Yun talaga yung isa sa iniisip ko. Kaya puro lang talaga ako plano sa pipe. Gusto ko magpakabit tapos mag-iiba na naman ulit yung isip kasi nga kailangan remap. Ang iniisip ko, maganda ba yung remap sa makina? Yun yung tanong. Hindi ba yun nakakasira? Mga ganun, makakapagpapangit sa performance ng makina kasi binago na yung iba pa rin yung mga factory stock ng ECU. Pero yun nga, kailangan mo talaga magpa-remap kasi mahirap na. Pero soon siguro mga ilang odo pa, 6,000 odo pa lang naman yung motor natin. Mga 10 to 15 mga dyan siguro. Kawawa naman yung bagong motor na papalit agad ng pipe. Saka yun din yung mga requirement ng iba na kapag magpaparemap ka or magpapalit ng pipe, kailangan dapat medyo mataas-taas na yung odo. Saka nag-iisip din ako kung magpapa magic lowered ako ng 2 inches drop kasi 6 foot tall ako, 6 flat ako. Iniisip ko pa masyadong mababa para sa akin. Stock nga lang, nabababa na ako eh. Yung palang magbaba pa ng kaso, yun nga, dahil nagpalit tayo ng shock sa likod ng mas bababa, medyo feel ko nakatingala ng konti. Pero hindi naman siya talagang annoying. Siguro pag bagong gamit mo siya, manibago ka talaga. Kasi nung pumunta ako ng Santa Cruz, Laguna, yung kausap ko doon na binila ko ng camera, nanibago siya kasi bumaba daw yung upuan. Lalo mataas din siya eh. Mas matangkad yun sa akin yata. Kaya ramdam niya agad yung pagbabago ng drop. Yan guys, hanggang dito na lang yung content natin. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Motovlogger here. Boss Ed nga pala. Thank you and ride safe.